don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's... Magandang araw sa inyo guys. Ito muli ang inyong Repoman PH, the Mask Guy Repossessor. Meron tayong isang topic na magandang malaman ninyo kung kayo ay nakapag-surrender na ng sasakyan or nahatakan na kayo ng sasakyan at yung sasakyan na yon ay nasa bangko na. So natural, ang sasakyan na ito ay ibebenta na ng bangko. Itong sasabihin ko sa inyo, marami po ang hindi nakakaalam nito. Kung kaya, isang awareness po ang nais kong ipabatid sa inyo. Dahil sa karanasan ko bilang isang repoman, matapos kong mahatakan ng sasakyan, minsan may client po tumatawag sa akin. Tinatawagan ako, at the same time, nagpupunta ito sa bangko. Gayong naisurrender na ang sasakyan, or natakan na sila ng sasakyan, at ang sasakyan ay nasa poder na ng bangko o ng financing agency, nagtataka sila bakit may dumarating pang problema. At ito po ang dapat ninyong malaman. Kapag binebenta na ng bangko ang mga sasakyan or binebenta na ng financing agencies ang mga sasakyan, kahit motor, pag ito ay binebenta na nila, ito po ay as is for is. At ang naka-registered owner pa rin dito ay yung dating may-ari o yung nag-surrender or yung nahatakan ng sasakyan o nahatakan ng motor. Kung kaya, kapag ito ay nabili ng isang new owner o yung bumili ng repossessed car at hindi niya ito pinatransfer sa kanyang pangalan, ibig pong sabihin, pag ginamit sa kalsada ang sasakyan, lumalabas po yung dating registered owner pa rin po ang pwedeng iakala na gumagamit nito sa kalsada. Dahil sa kanya nakapangalan pa rin ang sasakyan. Kung kaya, dito na pwedeng lumabas na maaaring kahit na isurrender mo na yung sasakyan o nahatakan ka ng sasakyan, na isurrender mo na yung motor, posible po na may lumabas pa ring problema na maaaring mangyari. Kung kaya, ang mahigpit na tagubilin ni Repoman, itabi nyo po ang mga dokumentong nakuha nyo o yung resibo na naisurrender nyo na yung sasakyan, at kung hindi man, kayo ay nahatakan ng sheriff, itabi nyo po yung court order na pinareceive sa inyo ng sheriff. Isa po ito na magiging katibayan nyo na wala na sa inyo ang sasakyan. Bigyan ko po kayo ng idea yung mga maaring problema na inyong kaharapin kung sakaling ito ay naibenta na ng bangko sa isang new owner. Bibigyan ko po kayo ng idea kung ano po yung mga possible na may encounter nyo samantalang na-surrender nyo na yung sasakyan at yung motor. Katulad halimbawa ng nagamit sa krimen, pagnanakaw, pagpatay, carnapping, carjacking, kidnap for ransom, at marami pang ibang krimen na maaaring ginamit ang sasakyan bilang accessories. Or possible involving in accident, may nasagasaan, tapos tumakbo, namatay yung nasagasaan, di syempre makikita yung plaka, na-involved sa aksidente, may damage to property, tapos tumakbo, at marami pang iba na posibleng madamay o madawit yung pangalan ninyo at kayo po yung pangunahin na posibleng pupuntahan ng ating mga authorities. Ito guys naman yung kadalasan na nagiging problema, bukod doon sa mga sinabi ko sa inyo. Ito yung madalas. Hindi naman lingid sa atin na meron tayong no contact apprehension. Lalo na po sa EDSA, at mga cities katulad ng Parañaque, Manila, Pasay, may mga traffic violations na pwedeng magawa yung panibagong owner ng sasakyan na yung sasakyan ninyo ay nakapangalan pa rin sa inyo. Kaya magugulat ka na lang, ang dami mong sulat na matatanggap,
ang dami mo na palang violation na nagawa under your name. Sa lahat po ng pangyayaring iyan, ikaw po ang pupuntahan ng ating authorities at susulatan regarding sa traffic violations. Kaya't anuman ang mangyari, proteksyon mo na dapat hawak-hawak mo yung dokumento, yung resibo, simula nang kuhanan ka ng sasakyan, simula nang iboluntaryo mo ang sasakyan. Bilang katibayan na ito ay nahatak na ng bangko or nag-voluntary surrender ka na sa bangko. Kung sa motor naman, nag-voluntary surrender ka na sa kasa. Ito po ang magliligtas sa inyo sa higit na perwisyo at higit na abala sa inyong buhay. So, sa nakikita kong solusyon, pag-usapan natin yung solusyon. Ito, opinion ko lang ito, advice, kasi naging base ito sa naging karanasan ko sa nakausap kong mga kliyente. Kapag involved sa crime, i-present ang mga dokumento mo for their investigation. Hindi po ganun kadali ang proseso ng investigation. Pero isa ang tinitiyak ko sa inyo, ito po ang makapagliligtas sa inyo. At imagine, kung wala sa inyo ang dokumentong ito, naiwala nyo ito dahil palagay na ang load nyo na na-surrender nyo naman na yung sasakyan, so clear na, bangko naman yan. So, hindi mo alam na pag binenta pala ng bangko yan, posible yung panibagong humawak ng sasakyan mo, hindi pala niya ito iparirehistro sa kanyang pangalan. Imaginein mo kung gaano kalaking abala, perwisyo ang pwedeng mangyari sa iyo. Ngayon, yung pwede nating isipin na solusyon dun sa traffic violation. Siyempre, ikaw na registered owner ang susulatan ng LTO, MMDA, and municipalities regarding sa traffic violation na nagawa ng kasalukuyang humahawak ng iyong sasakyan. Ngayon, ang gagawin mo, pumunta ka sa bangko or financing agency or kasa, ipakita mo lahat ng sulat na sinasabi ng LTO, ng MMDA, na may traffic violation ka. At nangyari ito, involve yung sasakyan. Ngayon, posible pagdating mo sa bangko o financing agency, dahil sa Data Privacy Act, maaaring hindi ka nila bigyan ng kopya o ipaalam sa iyo kung sino yung nakabili ng sasakyan. Complicated na po kasi yan. Maaaring yung nakabili ng sasakyan sa kanila, naibenta na naman sa ibang tao. Tapos yung ibang tao na ito, naibenta na naman sa pang-apat na bumili ng sasakyan. So, hindi nila pwedeng ibigay kung sino yung nakabili na diretso sa kanila. Kasi maaaring pagsimulan din ito ng away. Kung diretso, sasabihin nila kung sino yung nakabili. Baka puntahan nyo ito sa bahay, di syempre magkakaroon ng away. Medyo private pa, kumbaga may privacy rin kasi yan. Ngayon, sasabihan ka ng bangko, papupuntahin ka na lang dun sa government agency na binigyan ka ng traffic violation para sulatan sila. Para maging legal ito at sila yung magbibigay ng information doon sa susulat na government agencies. Or bahala na po si government agencies kung ano ang gagawin nila dun sa traffic violation na under ng pangalan mo. At least na i-report mo sa kanila na hindi na ikaw yung may-ari o may dala-dala ng sasakyan. Base dun sa dokumento na ipe-present mo sa kanila, magbibigay ka ng kopya. Siyempre, makikita nila doon kung anong date mo na isurrender sa bangko o nahatakan ka ng bangko. Titingnan din nila kung kailan ba talaga nahuli. So, mapapatunayan nila na hindi na talaga ikaw ang may hawak ng sasakyan. Kasi mayroon naman silang ibang paraan dyan. Maaaring kapag nagparehistro na yung kasalukuyang mahawak ng sasakyan, hindi niya ito mapaparehistro hanggat hindi niya binabayaran yung lahat ng traffic violation na nangyari habang hawak-hawak niya yung sasakyan. Sa totoo lang, napag-isip ko na
Parang gusto ko itong ilapit sa mga nakaupo sa ating gobyerno para maproteksyonan yung mga kababayan nating nag-surrender na ng sasakyan o nahatakan. Masakit kasi dito yung voluntarily na nag-surrender ng sasakyan. Tapos maaari pa siyang maabala dahil yung bagong nakabili hindi responsabling driver sa kalsada. Ang pinaka main purpose ko sana rito, magkaroon ng protection at peace of mind yung mga nag-surrender dun sa ginagalang na pang-pinansyal na institusyon. Nais ko po sana na magkaroon tayo ng batas na dapat bago maibigay ang nabiling sasakyan sa consumer na mula sa repossessed car o na mula sa bangko or mula sa financing institution, dapat bago nila ito ibigay, ay transfer of ownership muna ang registration nito sa bagong nakabiling owner upang mailigtas sa full responsibility yung dating may-ari. At absolutely, mapunta naman yung full responsibility sa bagong owner o bagong nakabili ng sasakyan. Ito rin naman po ay mabuting bagay para dun sa institusyong pang-pinansyal. Dahil kung nagkaroon ito ng problema, na katulad ng mga nabanggit ko kanina, hindi na sila babalikan nung dating may-ari. Magandang sistema ito para dun sa dating may-ari, sa bangko o financing agency, at dun sa bagong nakabili. Para rin po ito sa tamang responsibilidad ng dating may-ari ng financial institution like ng bangko or kasa or financing agency at ng bagong may-ari ng sasakyan. Sa totoo lang, may tinatarget talaga rin ako Dahil, totoo lang po, idol ko po si Colonel Busita. Sana dumating yung panahon na mailapit ko sa kanya ang hinaing kong ito. Naniniwala kasi ako sa taong ito. Kasi kung titingnan nyo, hindi pa siya nakaupo, ang dami ng ginagawang mabuti para sa ating mga motorista. Kitang-kita po yung kanyang malasakit para doon sa mga car owner at sa mga nagmumotor o yung gumagamit ng kalsada. Matutuwa po ako kapag nakita ko itong nakaupo at sana magkaroon ako ng pagkakataon na makadaupang palad at sana hindi niya mapaghindian yung hihilingin kong ito sa kanya para sa proteksyon ng mga nag-surrender ng sasakyan o nahatakan ng sasakyan. Mga guys, ang susunod ko pong vlog ay para naman sa kasagutan kung makakapag-loan ka pa ba kapag nahatakan ka na ng sasakyan or kapag nag-voluntary surrender ka na ng sasakyan. Ito po ay diretsong sagot ayon sa aking karanasan bilang isang repoman na may kamalayan sa iba't ibang aspeto regarding sa iyong car loan. Hanggang dito muna guys. Mega love shoutout sa ating katropa sa YouTube na si The Car Loan Expert. Magkarugtong ang aming trabaho. Siya naman yung para dun sa pag nag-apply ka ng car loan, para dun sa mga approval, pag-a-assist sa inyo para magkaroon kayo ng sasakyan. So tangkilikin natin siya. At mega love shoutout sa aking idol na si Colonel Busita. Sana makaharap kita balang araw ng personal. At guys, ikinagagalak ko na kung may maidadagdag kayong kaalaman para makatulong sa ating mga kababayan na makakita ng kasagutan sa kanilang problema, paki-chat lamang sa baba ang inyong comment at opinion regarding sa topic na aking na-vlog today. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.